Mga kapamilya, adlang Biyernes, Abril 19, aniya na ang mga nagbagang balita sa News Patrol. Operation Baklas sa Comelec, mi arangkada, mga wala misubay sa common poster area sa Davao del Norte, gipang baklas. Mga pamilya sa upat ka mga OFW sa Qatar, gireklamong nailad og employer. Pagpangawat og mahalong cellphone sa Panabo City, sakpan sa CCTV. Ug konsumo sa tubig karong summer mitaas, DCWD nanawagan sa pagdaginot. Mga kapamilya, niya na mga detalye sa News Patrol. Sugod karong semana gisuspende sa Commission on Elections sa Davao City ang pag-release sa mga voters ID ngadto sa mga botante. Kay gawas nga kulang sila sa mga personahe na busy na sab sila sa pag-atiman sa mga election day computerized voters list. Dismayado ang 60 anyos nga si Ernesto Ilano dihang wala girelease sa Comelec ang iyang voters ID. Kampante siyang naprinta na kini. Human gi-check sa Comelec website. Miduol siya sa election officer aron masayod kung nganong wala pagihapon kini na release. Kano sa aman na receipt na June 12 po man 2012? Ang printing sir sayo, ang delivery lugay. Pero gipasabot ni Attorney Amy Ampolokyo nga dili pa nila ma-release ang mga voters ID. Sanglit busy pa sila sa pag-edukar sa mga botante o pag-double check sa mga election day computerized voters list. Wala po yung trabaho sir. Ang election every 3 years lang. Yes, I know that. So, ano man nga dili man ninyo ma-distribute? Considering nga kulang ko sa manpower. Karon, nag-aplika kami sa checking ni sa among list, di pangkuha kong mga patay. It involves a lot of work. So, kulang akong tao, gamay ang tao, daghan ang trabaho. So, karon ni naka-lugar na ang tao check. But then, nainiabot na election day CBM, kinahanglan na mo i-compare sa among list. Busa, pakya si Ilano nga makuha ang iyang voters ID. Nganong ganun man sila nga every 3 years naman ang eleksyon. Kanya ako, mag-usik na bukog laing panahon, mubalik dere just to get my voters ID. Gipasabot ni Attorney Ampolokyo nga dili importante ang voters ID sa pagboto. Nangayo sabog pagsabot ang Comelec sa mga botante nga daghan pa sila og giatiman aron hapsay ang pagboto karong eleksyon. Ang atong voters ID, although available na ang uban, although dili pa kompleto, gisuspend sa nato ang pag-release ini sa atong mga voters to give way to the preparation and checking of the election day CVL. Kay kinahanglan namo ma-check ang any discrepancy or any missing pages. Wala sab makuha ni Evangeline Abarquez ang iyang voters ID nga kinahanglanon niya sa pag-abroad. Balaka ko kaingon sila after pa daw sa election niya. Basin mga katapusan ko sa may makalarga, unsan ako pagkuha, wala na. Hernal Tokmo, ABS-CBN News. Gipang tanggal sa Task Force Baklas ang mga poster sa mga kandidato nga wala sa saktong common poster area diha sa Distrito 2 sa probinsya sa Davao del Norte. Ani ang report ni Danjo Revilla. Niapil og baktas si Panabo City Election Officer Attorney Abdul Tambuang sa highway sa Barangay Salvacion, Panabo City, Davao del Norte aron baklason ng mga posters nga wala sa common poster area kasagaran sa mga gipang baklas. Mao ang mga poster atbang sa eskwelahan. Gipang tanggal ang mga poster sa mga party list, kandidato pagka-senador ug mga lokal nga posisyon. Pagsugod pa lang daan sa campaign period daan ang nagpahimangno ang Comelec nga dili magbutang og poster sa non-common poster area, pero hangtod karon daghan gyapong mga kandidato ang wala misunod. Noon, nung di pa kami nagpatag na meeting, crowded to ng posters. Today, yung iba nag-self-backlash except for the national positions ng mga candidates. Nalipay ang ubang residente sa Operation Baklas kay aron mahatagan kuno og patas nga pagpangampanya ang tanang kandidato. Mas maayo nga tanggalon jud kay para walay kon pantay bang kon sa mga tao. Nananggal sab sa mga poster sa ilang AOR ang Comelec sa munisipal. Human sa kapinapulo katuig nga pagtago-tago nadakpan sa mga pulis sa Digo City si Muhammad Dialim Jr.
Si Dialem dunay kasong murder human niini gipatay ang usa ka mayoralty candidate nga si Abdul Gani Amerol Benito sa munisipalidad sa Calanugas, Lanao del Sur niadto pang Pebrero sa tuig 1998. Laing duha pa ka mga suspect ang gipangita sa kapulisan. Giturn over dayon sa mga pulis si Dialem sa Calanugas Police Station kagahapon sa buntag aron atubangon niini ang kaso sa korte. I-implement kini nga giparnish tato ang alias warrant against Muhammad Kapi Jalim Jr. Sa warrant to para sa duna sa kauban na unom ka buhok, bali ikapito siya. Dunay na identify na mga kauban niya, doon na po'y duha ka jandong. Upat ka mga OFW sa nasod Qatar ang nagpatabang sa OWA kay gusto na nilang mubalik sa Pilipinas kay wala tumana sa agency ang kontrata nga motrabaho sa opisina, eskwelahan ug mall isip mga cleaners. Ani ang report ni Paul Palacio. Midangop sa ABS-CBN Davao ang mga ginikanan og mga bana sa upat ka OFW nga tua karon sa nasod Qatar. Kay wala tumana ang kontrata nga ilang gipirmahan tali sa Generic International Manpower Incorporated dinhi sa Pilipinas nga motrabaho sila sa eskwelahan, opisina ug mall isip cleaner sa Qatar. Og himuon na silang domestic helper sa Al Shuruk Housing Cleaning nga counterpart nga agency sa Generic International didto. Ang upat nga sila Jennifer Santos, LV Crame, Melanie De Castro o Rosel Lumantas gusto nang muli sa Pilipinas, human sila nanibat sa agency sa Qatar. Gusto na sila mamalik sa Pilipinas? Kay dili daw sila mo trabaho anang DH. Kay ang ilahang kuan diri nga gipirmahan dahi nya ang ilahapon nga nung wala ni tuman ang Al-Shuruk sa kasulatan nga agreement nga gipirmahan nila dire kontrata. Pag-abot na dito DHDI. Kompleto sa papilis ug legal ang paggawa sa upat nga may bayad pa og placement fee nga 25,000 pesos. Nagpatabang na sa OWA ang ginikanan og bana sa upat ka mga OFW. Nga man nami diri sa embassy sa polo niya kunya nangambak mi sa pader nga pangus-pangus pero sigla okay ra basta mahawa lang do sa dito sa agency. Actually, yung relatives nila went to our office. The contract signed were as cleaners, but they are being deployed as domestic workers. Gibaharan sab sa OWA ang agency nga gi-applyan sa mga OFW. We advised the agency that they should look into the case, talk to their partner, the Foreign Recruitment Agency. On the part of OWA, we wrote our post to also look into the matter.